Magandang gabi, Pilipinas. Bayan pumalag ang ilang kasalukuyan at dating senador na nakalagkad ang pangalan sa anomalya sa flood control projects. Ito'y matapos humarap sa pagdinig ng Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bukod sa mga senador, pati si Congressman Zaldico ay muli na namang lumutang ang pangalan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas live. Dayan, Audrey, William, ito na ay ka-anim na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control projects. At sa patuloy na pagdinig ng Senado, tila nadadagdagan yung mga pangalan na lumalabas na nadadamay. Humarap na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Umpisa pa lang, emosyonal siya sa paghingi ng tawad sa taong bayan at handa raw niyang iwasto ang kanyang mga kamalian. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. Matapos humingi ng tawad, hindi nagpaawat si Bernardo sa paglalantad ng kanyang mga nalalaman kung saan nadawit ang ilang kasalukuyan at mga dating senador sa anomalya sa flood control at sa umano'y pagtanggap ng kickback. Kabilang sa inaakusahan niya ay sina Senator Francis Escudero, dating Senadora Nancy Binay at dating Senador Bong Revilla. Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested, then he approved at 25% of the total amount of Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa sinumpaang salaysay pa ni Bernardo, lumutang din ang pangalan ni Congressman Zaldico, na nauna na ring lumutang ang pangalan at nadadawit sa anomalya sa flood control. Congressman Zaldico. Engineer Alcantara then told me that Cong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sa affidavit ni Bernardo, lumabas din ang pangalan ni na DepEd Undersecretary Olayvar, pati na si COA Commissioner Mario Lipana. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan 1st DEO. I referred
to engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan First DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved, Yusek Traiguib Olayvar of DepEd. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15%. Sa isang statement, mariing pinabudaanan ni Escudero ang anyay malisyosong aligasyon ni Bernardo. Papatunayan daw niya na nagsisinungaling ito. Hirit pa ni Escudero, bakit puro senador ang tila tinuturo? Haharapin niya raw at lalabanan ang lahat ng aligasyon at maghahain siya ng karampatang demanda laban kay Bernardo sa binitawan daw nitong walang saysay at basihan na paratang. Pumalag din si dating senadora at ngayon Makati Mayor Nancy Binay sa mga aligasyon. Nagulat siya at nanulungkot na pati siya raw ay dinadamay sa anomalya sa DPWH. Wala raw itong katotohanan. Tahimik daw siya nagtatrabaho bilang alkalde ng Makati at nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Wala pang tugon si Revilla sa alegasyon ni Bernardo pero nauna na niyang pinabulaanan ang mga alegasyon na pinupukol sa kanya. Pinabulaanan din ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa investigasyon sa usapin. Voluntaryo din daw siyang magli-leave of absence sa kanyang posisyon at handang makipagtulungan sa proseso. William, sinisikap pa nating makuha yung panig naman ni Commissioner Lipana at samantala pinabulaanan naman ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na siya ay sangkot sa ghost projects. William. Yes, maraming salamat Daniel Manalastas.